ka-blessings isang makasaysayang, tagumpay na naman ang nasaksihan ng Hilagang Luzon dahil personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Kamalanyugan Bridge sa bayan ng Kamalanyugan, lalawigan ng Cagayan, isang proyektong matagal ng pinapangarap ng mga taga-rehiyon. Ang tulay na ito ay hindi lang basta tulay ito, ay daan ng pag-unlad, daan ng kabuhayan, at daan ng mas mabilis na biyahe para sa libong Pilipino ang dating isang oras na biyahe mula Apari hanggang Balesteros, 20 minuto na lang ngayon. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Saya ngayon ating huwag matutunghayan ang unveiling ng project marker ng Kabalanyugan Bridge na pangungunahan ng ating mahal na Pangulo. Pinaanyayahan po natin ang ating DPWH Secretary Vince Dizon, ang ating butihing Governor Edgar Aglipay, Apari Mayor Dominador Dayag, Kamalanyugan Mayor Isidro Cavadu, upang samahan ang ating Pangulo at the count of 3. Mr. President 1, 2, 3, maraming salamat po mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito mga kababayan, ating napong pakinggan ang talumpati ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas Ferdinand Marcos Jr. Kahit na umuulan magandang araw PR rin ito dahil nabuksan na natin itong napakaganda na tulay. I think this will serve as a model for many of the other bridge projects that we will be seeing around the country. Ito ang nakakatuwa dahil napakalaking bagay ang paglagay ng ganitong klasing tulay dahil, as all of you here are well aware, it cuts the travel time. Imbis na umiikot na napakalayo, para tumawid ay nandito na yung ating Kamalanyugan Bridge. So I congratulate the Public Works for their very good work here. And to see that everything was completed on time and on budget, and despite all of the other issues that we are having to deal with, patuloy PA rin ang kanilang naging trabaho at kaya naman nakarating na ang araw na ito na binuksan natin ang Kamayugan Bridge. And as I said, pag nakita ito lang goba. Igay kapag nakita ng lahat ng ibang gobernador, eto sasabihin ba't kami wala? Bakit? Kami wala kaming ganyan. Yung kapitbahay mo sa Isabela nagtatampo na dahil bakit lahat? Daw yung tulay mo mabilis natapos. Sabi kayo, masigasig si Gov. Gay kaya't nagkaganyan. But it is a very, very fine day. And I'm very happy that we are able to once and for all open this bridge. We came to inspect it a few weeks ago. I thought it was akala kayo kompleto na nung nakita natin dahil ganito na ang itsura ng unite. Ngayon ang official opening. And when will it be open to traffic today? Oh, okay, tamang-tama. So very good. Congratulations everyone. And I am sure na itong tulay na ito, na ako'y nakakasiguro na ang tulay na ito magbabago. Ang ekonomiya, sa magkabila ng tulay na ito na nabubuksan, maraming mabubuksan. And this will give many opportunities for our, mga taga, but in the surrounding areas, mabibigyan ng mga opportunities for new jobs, for new businesses, and I'm sure that you will feel the economic effects in a very, very short time. So congratulations everyone. And what a wonderful day we are opening the Kamalanyugan Beach. Just taking in a Cadillac amen after itong bridge na ito ay malaki po ang maitutulong natin na ito sa mga kababayan natin kasi it will benefit as much as 6,000 travelers per day. So SA halip na iikot sila doon. SA Magapit Bridge in 20 minutes time, makakatawid na sila kasi mas mapapadali na at sa mapapabilin yung pagtawid ng mga produktong from this side of the Cagayan and that side of Cagayan instead of as a SIC again. Bababa ka sa Magapit ito diretso na ang tawiran. At hindi lang po ang agriculture kundi everybody, all sectors ng trade tourism ay mas mapapadali na yung pagpunta sa kabila ng Cagayan kasi yung span ng ating Cagayan River is from S to S is more or less mga 600 meters. So kailangan navigable PA rin yung ilalim niya. So hindi pwedeng kuwan. So that's why that is the one of the main consideration para navigable PA rin yung ilalim niya. Yung 260 is for the payment of the unfinished work. Ito na yung asphalt overlay, slope protection, mga drainage. And then, of course, yung mga advanced na accomplishment niya, yung mga approaches. And then for spans 6 to 9, nakamonitor po yung mga bridges natin. And particular dun, SA Bumagsak na Pigatan Bridge, natanggal na po natin lahat yung mga vehicles sa bridge. So ang pinagtutuunan na natin na pansin ngayon ay yung ating detour bridge na ginagawa na ngayon. And we have 60 days or less to complete. And so far, nasa positive slippage naman po tayo.
I'd like to take this opportunity also sa mga biyahero natin, mga truck owners na, to please follow yung load limit natin po.